Ang former world champion na si Janriel Casimero hindi napigilan ang excitement sa paparating na laban. Angas ng Pinas, umarangkada agad pagpasok sa isa sa mga tanyag na boxing gym sa Japan at yan ay ang Yokohama Hikari Boxing Gym. Mga Hapones sa yaba, simula ng kinabahan. Jonas Sultan harapin na isang knockout artist na Hapon na si Rico Masoda. Sultan undercard na sa bakbakan nila ni Jerwin Ancas at sa WBA Bantamweight Champion na si Takuma Inoue at ngayong November 15, 2023 na po yan. Unified Super Bantamweight Champion na si Marlon Tapales, sobrang handa na maging bangungot sa kapwa Unified Super Bantamweight Champion na si Naoya Inoue at ang Undisputed Super Bantamweight World Title Fight ay ngayong December 26 na po yan at ayun yan kay Babarom. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Mapagpalang araw sa inyo mga kakwento at maligayang pagbabalik. Ang Yokohama Hikari Boxing Gym na matatagpuan sa Yokohama, Kanagawa, Japan. Ito ang boxing gym na pagmamay-ari ni Mr. Ichitaro Ishii na co-promoter ni Casimero. Sa hindi pa po nakakaalam, ang boxing gym na ito ay gym rin ito ng tinalo ni Casimero noon, ang binansagang the Japanese Backhead 8 na si Ryo Akao. Kaya naman, tinanong nga ni Casimero sa kanyang promoter kung nasa na si Akao ngayon. Where's Akao now? Akao. Hindi naman naitago ni Casimero ang kanyang pagka-excited sa darating na laban niya dahil ayon nga kay Casimero, I am very excited to my upcoming fight. Ilang tulog na lang bakbaka na at sinabi ni Casimero dito na let's go! October 12 sa Tokyo, Japan. Sa nasabing gym mga kakwento, kasama ni Casimero ang mga boxers din na hawak ni Mr. Ichitaro Ishii at kasama na nga dyan ang pumunta sa Pinas at naging sparring partner ni Casimero na si Hironori Mishiro na lumalaban sa lightweight division na may kartada ngayon na 13 wins, 1 loss, 1 draw at 4 knockouts. Sa paparating na laban ni Casimero ay aba, nagsimula ng naglalabasan ng mga opinyon ng mga Hapones sa bakbakang Casimero kontra yan kay Uguni. Kaya naman, ibabagi ko na lang sa inyo ang tatlo sa mga maraming mga komento ng mga Hapones. Japanese po ang original text dito at ito ay translated sa wika Ingles. Sinabi ni JRN, itong si Uguni ay malakas nung kinalaban niya, itong si Jonathan Guzman at ito po ay isang world title ni Uguni na naipanalo niya. Sabi niya dito na kung kaya niyang patamaan si Casimero sa katawan tulad ng ginawa niya kay Guzman, sa tingin niya ay panalo na itong si Uguni. Kaya lang, sinabi niya na sa totoo lang, wala siyang nakikita mga positive factors kay Uguni na habang nagkakaedad ay bumababa ang bilang ng kanyang mga laban. Yan nararamdaman niya ngayon na si Casimero talaga ay magpapakita ng sprikitik sa laban nila ni Uguni. At ito naman ang sinabi ni Riz. Gusto niya talaga na manalo ang kababayan niya na si Uguni pero sa tingin niya ay hindi kayang talunin ni Uguni si Casimero na sa ngayon ay nakakakuha na ng momentum. Pero syempre, gusto niya na gawin ni Uguni ang the best niya sa laban. Habang ang sinabi ni Manita ay itong si Uguni ay hate na hate niya ang boksingerong kaliwete. Kaya dahil itong si Casimero ay hindi kaliwete, maraming may estilo raw ang nasa isipan ngayon ni Uguni na kayang gagawin kay Casimero sa gabi ng laban. Kaya excited din siyang mapanood ang paparating na bakbakan ng dalawa. Samantala, ibinunyag na ni Sultan na gustong-gusto niya na sa ngayon ay makakalaban sa isang world title fight. Kaya naman, bilang paganda ni Sultan para makimit ang kanyang mitiin, ay aba, binigyan siya ng Manny Pacquiao Promotions ng laban kontra sa isang knockout artist na Hapon na may isang talo lamang. Kung hindi pa man ito na ibahagi sa iba, siguradong sasabihin nila na isang malaking laban ito kay Sultan at undercard pa ito sa ating kaubayan na si Ancas kontra kay Takuma. Iba talaga ang MP Promotions dahil talagang bigatin ang mga laban na ibinibigay sa kanilang mga boksingero. Biruin niyo mga kwento, ang kalaban ni Sultan ay knockout artist na at may isang talo lang at magdudwelo sila sa loob ng 8 rounds. Mr. Kwento, Iba talagang yan. Pino, ano Ba ang kartada? ng Hapon na Knockout artist. na meron siyang Isang talo lamang. Well mga kakwento, ang kanyang kartada ay may isang talo at may 3 panalo at lahat yan ay by way of knockout. At ang pro debut niya mga kwento ay noong July 2022. Grabe naman talaga, ganyan ang MP Promotions, palakpakan. Sobrang bigatin talaga, siguradong malaki pa ang kikitain nito dahil sa Amerika ang laban ay minsan Japan pala. Pero ang halaga mga kwento, maging masaya po tayo dahil si Sultan ay balik aksyon na kagad
at sana ay maabot niya ang kanyang pangarap na maging world champion sa Super Bantamweight Division. Bigatin man o hindi ang laban niya ngayon, ang malaga ay paakyat na siya para sa bago niyang misyon. Kaya naman, Sultan, good luck kabayan. Kay Champ Marlon Tapales naman at kay Jerwin Ancas, ayun na, puspusan na ang kanilang paghahanda. Kaya naman good luck sa ating lahat ng mga mandirigma. Mga kakwento, dito na magkakalaban sa laban ni Uguni at Casimero. Kung ano nga ba ang dating sa mga Hapones itong si Casimero? Sana sa loob ni Casimero ay sisirain na niya ang nakaharang na seal sa nakatagong halimaw na Ninetales para yayanigin na niya ang buong Japan at ipapakita kung ano nga ba ang angas ng Pinas kapag lumalaban. Kaya ayan na, Big 4 ng Pinas, sasakupin na ang bansang Japan. John Riel Casimero kontra kay Yukinori Uguni, Juna Sultan versus Rico Masuda, Jerwin Ancas kontra kay Takuma Inoue, Marlon Tapales kontra yan kay Naoya Inoue. Magpapatuloy pa rin ang banggaan ng mga Hapones kontra sa mamandirigmang mga Noipi. Ang Pilipinas kontra Japan na bakbakan serye. Kaya naman sa ating mga kababayan dyan, sana silang lahat po ay ating suportahan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at may-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Ray Cordova Parinas, shoutout si Jen Kakwento. Kay kakwentong Aliano Pus, kay kakwentong Maxi TV, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout si Jen. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di para kwento sa inyo.